Ito may gagawin tayo, Samsung na 55 inch. Ito yung kanyang mainboard, isa lang yung ribbon. Tapos ito naman yung kanyang power supply. Gamit na panel. Yan. So may kaputol ito. Itong side na to, pwede ka mag tape method. Tapos pagdating sa side na ito, pwedeng remove ng resistor o di kaya cutting method. So dito yung medyo mahirap sa side na ito. Pero dito sa side na ito, mas madali i-trace yung problema. Yan. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So ang naging issue niyan, mapapansin natin, no? Blinking indicator, tapos patay sindi yung backlight niya. Yan, blinking yung indicator niya. Tapos yung backlight naman natin ay patay sindi. Yan, no? Okay? So madalas ang naging issue talaga nito, panel issue pag ganito. May isang side yan na sira na. Kailangan nang i-disable yung supply ng side natin na clock signal. Pwedeng dito or pwede din dito. So hahanapin natin kung saang side. So pag ganito, hindi ka pwede mag-remove ng dito ng ribbon. Halimbawa, tatanggalin mo lang ribbon, titingnan mo kung magtutuloy yung ilaw. Hindi pwede 'yon. Magpo-protect 'yan. Kailangan actual ka. Maglagay ka ng tape method sa clock signal kung saan banda, tapos ibalik mo rin yung ribbon. Dahil pag hindi mo yan binalik, magbi-blink lang yan. Magpapatay sindi lang din yung backlight natin. So may isa pang tips diyan kung paano mo malaman na panel issue. Magabang ka dito ng tester. Dapat may masukat ka dito na 14 volts, tapos babagsak. Pag bumagsak yun, ibig sabihin nagpo-protect. Tapos dapat may supply yan. Pag walang supply kang masukat dyan, baka may ibang problema yan. Pwedeng shorted yung ating top board. Pwede ring leak yung ating clock signal. So sa ganito, unahin natin lagi ay yung shorted bago tayo mag-execute ng cutting method. Minsan kasi shorted lang yung top board natin, kaya nagpo-protect yan. So check natin kung mayroon tayong makuhang 14 dito. Mayroon mayroon, kaya lang nagsho-shutdown. So protect. So sunod natin gagawin, check tayo ng mga SMD cap muna. Tapos pag normal naman lahat ng SMD cap natin, dapat lahat ng SMD cap natin ay lumalagpas ng K yan. Pero pag may ohms tayo na masukat sa mga SMD cap, pwedeng yun yung may problema sa kanya. So resistance lang tayo, buzzer. Yan, tapos lahat ng mga SMD cap dyan, titingnan natin. Baka may shorted lang na SMD cap. Okay, so na-execute na natin. Nag-tape tayo yung clock signal niya dito sa dulo. Ito. Pero tinanggal din natin yung tape kasi nang nalaman natin yung side na yan yung may problema, ay nag-remove na lang tayo ng resistor. Bali ni-remove natin ito. Tapos yun, clock signal natin. Tapos yung sa dulo, yan yung swapping voltage natin, yung LC1, LC2 or ababing signal natin. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. So bali 8 resistor na yan. Ang value niyan ay nakasulat lang dyan, 0. So nung tinanggal natin, yan hindi na nag on off yung backlight. So tuloy-tuloy na yung backlight natin, hindi na siya nag blinking red dito. So pag ganito, itong side na to sira, may damage na yung circuit natin sa loob ng glass. Itong side naman na ito buo pa. So pag ito bumigay din, wala na, hindi na yan nagagawa. Palit na ng LCD. So okay na ito. Tingnan natin yung display. Yan okay na siya. Wala lang palabas kasi maaga pa tayo nagising. Sarado pa yung station. Yan. So positive na ang problema itong side na to.
Tapos itong side na to ay buo pa. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Bali yan yung model niya, 558080.